So hello, good day guys. So meron tayong ginagawang carrier ngayon na inverter R32 refrigerant. So kasi model lang din siya ng mga X-Power na carrier. So etong unit na to is nagawa na rin dati. Ang original niyang sira is 04 error. So, ang nangyari din, nakita nating problema, nasa indoor board. So, pinalitan na natin ng bagong indoor board. So, kanina pa ako nag-observe mga 6:30 ng gabi. So, ngayon, magna 9:30 na, no? Magti 30 minutes na natin in-observe, hindi na siya namamatay. So, naging complaint dito ni customer na mapalitan ng board. So, first 1 day o 2 days, okay naman. So, mga 3 days, ang nangyayari sa kanya, namamatay, automatic nag-shutdown yung unit. So, tinuro ko sa kanya kung paano gagawin yung pag-check. So wala namang error. So ngayon, upon checking, chinek natin ulit yung mga sensor, indoor sensor, ambient, saka pipe sensor. So nasa 7.98K normal. Tapos sa outdoor naman, kapapatay lang ng makina, sinukatan natin yung sa discharge ng compressor nasa 26K. So, okay pa naman yun. Nasa 26 to 50K kasi yun, depende sa model ng or brand ng unit. So, ito si Carrier. Naglalaro siya ng ganun, 26 to 50K. So, si outdoor unit niya na ambient temperature nasa 8K. So, okay rin naman. So, inupuan ko talaga to ngayon. So, kagaling pa lang natin din sa check-up sa isang Jollibee branch. Inupuan ko to ngayon. So, nakita ko, unang 15 minutes, okay siya, maandar. So, mamaya, patay buhay ng patay buhay. Parang may multo na naglalaro ng remote. So, ginawa ko pa nga, since na dalawa yung remote dito, nakapatay yung isa. Eto, doon sa isa nilang unit. Ayan, tinanggalan ko rin ng battery. Baka ako sa remote, itong mga pindutan niya nagloloko. So, masakit na yung ulo natin dito, no? Kasi bago ang board. Si board sa outdoor, okay din. Nai-actual na natin doon sa isang unit. Walang ganun nangyayari. So, before, technician tayo ng TV. Naalala ko, yung mga pindutan pala ng aircon yung TV sa mga nangyayari din kuminsan yun, naglilipat-lipat ng channel, tumataas bigla yung volume. So, upon checking, check natin sa tester, yung tack switch niya dun sa maliit na board. Ayan. Nagkaroon na ng resistance. So, dito siya. Ayan. Tinanggal ko na lang kasi wala tayong pamalit. Ayan, yung power switch dyan. Pinull out na lang natin to. Kasi to, may reading na siya ng ng 5 kilo ohm sa digital tester. So, ngayon, nung tinanggal ko na, ayan, 30 minutes na umaandar, okay na. So, ang sala rin talaga is nandun sa tack switch. Nakuha na rin natin. So, ayun. So, tagal nating hindi na nagagawa ng TV. Although gumagawa naman tayo ng TV. Naalala lang natin is yung mga pindutan. So, sa aircon pala nangyayari pa rin yun. Kala mo may mumo o multo na nagtitrip. Papatayin yung unit, bubuksan mo.
So, although tong family naman to, napaka-religyoso ng family na to, isa nating kaibigan. At kababata na rin, no? So, medyo nahihiya na nga ako sa kanila, kasi 1 week na nagtitiis sila. Minsan tulog, nagigising, namamatay yung unit, bubuksan, mainit na. So, ngayon lang natin na daanan. Sabi ko, kapag maaga ako nakauwi, so galing tayo pa ng ano niya, ng Top Avenue. So, nandito tayo ngayon sa Bagumbong, Caloocan. So, yun. So, minsan may tinatawag tayong bangungot. So, tsagain lang natin, huwag natin naayawan. Eh, sumakit din ang ulo ko nito. Napaisip ako, ano pang sira nito bago ang board. So, yun pala, no? Sa simpleng tack switch lang, no? Sana ba ito? Itong salarin na to. Yung pindutan. Although, hindi naman siya corroded. At hindi naman pinipindot. At parating remote ang ginagamit ni customer. So, nangyayari yun dahil sa itong kaibigan natin ay ang setting temperature ng aircon niya sagad. Naka 17. Ayan. 17 siya mag-set ng ano. Yung moisture niya or yung lamig, naapektuhan yung contact point nitong switch sa loob. Kaya nangyari, change value na or nagkaroon ng resistance tong tack switch. So, okay na to. Sasara na natin. Maliwanag pa sikat ng araw. Nahuli din natin ang problema nito. So, yun guys. Salamat sa suporta po at pagtangkilik sa DJ Glenn All Around Repair Services. So, tatakpan na natin to. Solo plate tayo ngayon at ating mga kasamahan ay ang ating kasamang kapatid nasa Jollibee sila nagche-check ngayon. Ako naman kapag medyo malala ang sira tayong pumupunta. So, sinishare na lang din natin sa kanilang kaalaman kung ano nangyari sa unit na ganito. Nangabatay-patay siya. Again, yung trouble niya, on and off, na parang may pumapatay sa remote, namamatay, at may time kuminsan, kusa rin siyang nabubuhay. So, yun. So, okay na tong unit na to. So, thank you guys. So, ayan, assemble na natin. Ang lamig na. Malamig na rin yung aking headlight sa ulo. Ayan. So, per 30 minutes, 35 minutes, hindi na namatay. So, tanong na lang natin si customer kung ano mangyayari bukas. So, yun yung makina niya. Yun yung makina niya. So, upon observation, mainit pa rito. So, lalagyan ulit natin to ng timon pa ng hangin. Ang init na naman dito sa area na to. Mabalik yung hangin. So, yun. Yan natin yung karga ng preyon. So, ayan, 140 ang kanyang karga. May nagawas ang ilaw, 140. 45 yung kabila, by 5 yung counting. Okay na. Ayun pala yung salarin. Okay. Ayan, carrier na inverter R35.